Okay, guys. Okay, for the no section. Okay, for the no section, guys. Okay, automatic na to. Alam nyo na. Ano ba yung nandyan sa no section natin? Sa ano? Yung tinatawag na propeller. Go. Ano? Naalala nyo, ang galing ng propeller nyo, si Sir Pete sa structures yun. Okay, ano yung nakamount doon sa propeller na yun? Anong tawag doon sa mounting? Propeller, Propeller. Ab nga. Yung mismong nag-hold sa ab na nakakonect sa ating crankshaft. Anong tawag doon? Kung naaalala nyo lang. Kalimutan na. First module nyo ba yun? Sir, ano? Yung nag-hold mismo ng natin, propeller natin. Yung connected sa hub. Okay, nandun na yung propeller hub natin. Yung connected sa shaft. Yung pinakagitna. Anong tawag doon? Starts with letter G. G. O. Kalimutan talaga. Hindi nyo na alam. Governor? Yan. Propeller governor na. Yung gobernador natin, nakakalimutan nyo. Governor. Propeller governor. Nabanggit ba sa inyo yan? Guys? Sir. Yun. Di ba? Yung mismong propeller governor. At saka, syempre, yung pinakamatulis na nandyan sa mismong propeller natin. Okay? Yung meron tinatawag na eagle eye at saka asa toe. Ano yun? Start with letter S. Spinner po. Spinner. Very good. Spinner. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Mga basic natin yan for the Okay, yung spinner natin is tinatakpan yung mga bolt and screws natin doon. Okay? After kasi natin i-bolt and screws yun, after natin siyang i-torque, then safety wire, okay? Nakabulat-lat na lang ba? Di ba ang pangit ng propeller natin pag walang nakalagay na spinner? And syempre, for the aerodynamic effect yun. Di ba? And may nilalagay sila doon na sample doon is the eagle eye. Eagle eye. Yan. Sometimes eagle eye, sometimes isotope ang tawag namin. Okay. So, tope. Okay? Ano yan? Yun ang nakadrawing sa spinner na line. Okay? Yung use nun, guys, alam niyo ba yung use nun, guys? Yung nakadrawing na line sa spinner natin. Di ba yung spinner natin, then may nakadrawing na line na ganun, parang pat-twirl siya. Sometimes flat lang siya. Okay? Ano yung use nun? Pinaka-main use niya. May use sir, para malaman na umiikot siya o hindi. Mali. Pero pwede. Pero hindi yun yung pinaka-main purpose ng eagle eye or isotope natin. Okay? Ano yung pinaka-main purpose? Para po makita po ng mga ibon na ganun, sir. Okay, yun, tama. Pag nakita nila yung aircraft natin, pasalubong yung ibon, mapapagkamalan nilang malaking ibon yun at iiwasan nila. Okay, usually kasi guys, yung mga, tama yun, yung mga propellers, yung mga, anong tawag dito, bird strike na nangyayari is nakatalikod lagi yung ibon pag tinamaan natin siya. Pero pag nakaharap yung ibon, pasalubong sa atin yan. Okay? Nakita niya yung natin, propeller natin or turbine natin na may isotope or eagle eye, iiwasan niya yan. Mapapagkamalan niya malaking eagle yan or malaking ibon. Okay, yun ang pinaka-main purpose niya, ha? Para itabo yung ibon at mag-iba ng direction, hindi siya tumama sa atin. If ever na nakaharap. Okay? Then, usually, this was, may mga bolts direct sa ating power section. Okay? Bakit? Ano ba yung propeller natin? Saan nakalagay? Structures o power plant? Yung propeller. Anong part ng aircraft natin? Plant, sir. Ha? Power plant po. Power plant. Very good. Okay? Paano nyo malalaman na power plant yan? Nakalagay siya mismo sa shaft natin. And once na bumili tayo ng bagong engine, maniwala kayo't hindi, nakalagay na ang propeller. Okay, kakalkalin ko lang yung mga picture yung nagpalit kami ng engine nung bumili kami ng bagong engine. Usually, naka-attach na yung propeller nila pag binili yan. Naka-safety wire na, then ready to mount na lang. Okay, ang aanuin lang natin doon is ang engine mounting. Kaya as I said, meron tayong 4 bolts. Okay, 4 bolts and nuts doon for the mounting natin. At may mga rubber yan. Okay, here. Next, for our next section yun. Okay. Okay, as I said, diba, may propeller governor tayo. Drive shaft, propeller shaft, cam ring. Okay, yan na. Propeller reduction gear assembly. Okay. Ano ang ginagawa ng ating reduction gear? Any wild guess?
Guys, any idea kung anong ginagawa ng reduction gear? From the word itself, reduce. Napabagal niya yung ano, sir, ikot Yung ng propeller. Kasi pag sobrang bilis yung ikot ng propeller, wala din po ma-generate na thrust. okay, very good. Yun. Kaya may carbon tayo doon. Chine-check natin yun kung pudpud na. Okay, for the reduction gear assembly. Okay, addition many no section have mounting points. Okay, magnetos and other accessories. Sa likod na yon for the ano. Pero yung mga lumang propeller natin, nandun sa harap yung mga magnetos, okay? Naaalala nyo dun sa oppose natin, nasa likuran, di ba? Usually, yung accessory lang na nandyan sa ating harap is ang tinatawag nating is starter. Okay? Sometimes generator, pero usually starter yan. Okay, nandun yan sa mismong gearing ng propeller natin for the starting effect natin. Okay, for the power section. Okay, for the second portion of the crankcase referred to the power section and represent the section of the crankcase where the reciprocating motion is of the piston is converted rotary motion of the crankshaft. Okay, a power section can be either 1 or 2 pieces or 3 pieces natin. Okay, what does the propeller doing? Okay, converting horsepower into yung pinaka main purpose ng propeller natin, converting horsepower into into thrust. Okay. Okay, 'di ba yung pinoproduce ng power section natin is horsepower. Iikot lang 'yan. Ikot ng non-stop. Pero kung walang propeller, wala tayong mangyayaring thrust. Okay? If ever na tinanong kayo, ano yung pinaka main purpose ng propeller natin? Okay, tandaan nyo, converting power into thrust. Okay? Then here, for the cylinder, okay, that's attached around the perimeter of our power section. Okay, may mga cylinder pads tayo. And then other studs are installed into the threaded holes of the power section that provides mean of retaining the cylinder. Okay, then for the supercharger section, usually sa mga mga ibang aircraft na to, pero usually hindi na to nakamount sa mga commercial aircraft, ay mga commercial student pilot aircraft, kasi usually there are equipped with the FI or fuel injected. Okay, mga na yan, mga digital or glass cockpit na yung tinatawag. Okay, and here bibigyan ko lang kayo ng additional. Okay. Okay. Pag nakita nyo tong word na to, anong natatandaan nyo dyan? CRT and LED. Wow. Sa TV, di ba? Di ba sa TV? Sa TV, natatanda nyo, di ba sa TV? Okay. May CRT. Ano ba yung CRT and TV? Yung mga malalaki. Okay. Then for the LED ngayon, mga flat screen natin, mga flat screen TV, okay? CRT means that this the cathode. Ayan. Munta. Munta ko kaya kami. Wala na ako mag-gas. Wapin na. Kumusta ka dyan, Russell? Mr. John Russell, pakimute muna. Okay, continue tayo. Okay, for the CRT and LED, bakit ko nabanggit yan? Okay, here, this repairs for our, the AMT for the flight. Okay, pakimute muna. Mute muna, boss. Okay, yan. Okay. Okay. Pag narinig nyo to, for the CRT and LED, hindi sa TV to. For the AMT, we are talking about the flight controls. Okay. Mapa Boeing Cessna. Okay. Makikita nyo guys, pare-pareho yung mga flight controls natin. Okay. Ang kaibahan na lang nila is for the CRT and LED. Okay. Pag sinabi CRT means that's a glass cockpit. Ay, hindi. LED pala. That's a glass cockpit na. For the CRT, isang mga conventional. If ever na makita nyo yung mga Airbus natin, okay, pare-pareho yung display. Pero mapapansin nyo yan pag ginanon nyo sa camera nyo, ng camera ng phone nyo mismo, guys. Kasi lalabas dyan yung CRT at saka LED. Pag pinicture nyo siya, yung CRT is parang gumuguhit siya. Kasi usually, that's a tube type. Okay? For the, kagaya sa amin, meron tayong two types of mga FI na aircraft.
Okay, usually that's the Garmin G500 and Garmin G1000. Okay, yung G500 natin, they're still using CRT mode or CRT module na tinatawag. And for the G1000, more on LED nila. Okay? Pag makikita niyo yan, guys, okay, makikita mo, same display lang, pero pag binunot yung CRT, ganyan kahaba ang system niya. Okay, malalaman niyo pag binunot ng mga avionics natin, ganyan kahaba ang system nila. Okay, kasi usually, nakaproduce yun ng maraming tube. Okay, mga tubular na mga bombilya. Okay, to generate that display. Ganyan lang kalit na display, pero yung niya, yung mismong system niya, yung mga wires at saka yung mga connection and display, ganyan kakapal, ay ganyan kahaba. Okay? Yung kaiba niya, yung LED natin is pinaliit. Okay, ganyan na lang kanipis. Usually kasing nipis na lang tong phone na to. Okay, parang phone na lang siya. Okay? Makikita niyo yung difference. At mas mabigat yung CRT kaya pinis out na nila. Pero may mga CRT pa rin tayong nakikita lalo na sa mga 73-200 natin, mga dash 300. Ma-encounter nyo pa rin yan. Pero usually, ito na yung mga gamit nila for the LED. Okay? Naano ko dyan? Okay? Usually kasi yung mga supercharger section natin, okay? They are using a CRT display. Ano yan? Additional kasi yan for the supercharger. Yung mga may alam sa kotse dito. Sino may alam sa kotse dito, guys? Yung mga may idea lang. Okay? Sa mga kotse, di ba? Kung napapansin nyo, may mga supercharger doon. Lalo na I think yung Pajero natin, yan, mga Surf, yung mga Toyota Surf, almost sa pickup and mga malalaking natin, malalaking 4x4. Ano pa yung ginagawa ng supercharger natin? Palagay nyo? Ano yung pinaka main purpose ba may supercharger? Ano lang ba yan? Forma lang ba yun? Nakaangat lang sa wood? 'Di ba? May butas doon na maliit. Nakaangat sa wood ng misang Pajero natin. Okay. Ano ba yung pinaka main purpose ng supercharger natin? Depersa yung nagpapasok sa engine, sir. Yes, good. Or kino-compress niya muna yung hangin bago ipasok sa carb. Okay, additional power 'yon, guys. Ko-compress niya, okay? 'Di ba? Ano 'yon, bali naging inspiration nila doon, yung mga turbofan natin. Okay, additional power 'yon. And usually ginagamit 'yon sa mga high torque engine. Okay, high torque. Okay, maririnig nyo yan, mag-iingay yan. Okay, for the charging effect. Ibig sabihin, pag nag-ingay na yan, kino-compress na niya yung hangin. Then, binabato na niya, compress na yung hangin, papunta sa FI system natin. Okay, may ganun din tayo dito sa mga natin. Pero usually, mga supercharger na aircraft is used for the tawag dito, acrobatic aircraft. Okay, kasi usually pag nasa taas ka, kailangan mo ng malaking mabilis na or ma-compress ang hangin natin dahil sa taas is manipis yung hangin natin, di ba? Okay, yun. If ever na nakakita na kayo ng mga aircraft stand, okay, pansinin nyo yung mga nila, mga gilid nila, either nasa taas ng cowling or nasa tabi ng scoop natin. Okay, dinadagdagan nila ng mga supercharger. Okay, then it was displayed there. Okay, inoon. Pero itong supercharger na to is unlike our FI or carb. Hindi sila for anong tawag dito? Hindi sila for the long run. Ibig sabihin, okay, pag nag-start yan, may mga limit. Okay, nililimitan lang yan. Okay, pwede kasing ma-overchoke or ma-choke yung mismong natin, FI natin or carb. Okay, and any specific lang, specific short of time lang yan once na ginamit sa aircraft. Okay? Kasi hindi yan pwedeng ituloy-tuloy mula starting magsusupercharger ka na hanggang lumipad ka, hindi pwede 'yon. Okay, usually may may specific or limit yan pag ginamit natin yan during flight. Okay? Kaya ang mga nag-i-stand, 'di ba, guys? Ang bilis lang ng stand nila. Kunyari magro-roll sila. Roll to the left, ikot sa left, roll to the left or mag-over anong tawag dito, mag-over yaw. Okay? Yun, limit lang yun. Doon lang nila ginagamit yung supercharger. Pero behind it, okay, after nang gamitin yun, is magle-level na yan. Okay? I-cool down nila, then babalik sila sa normal behavior ng aircraft natin, which is the normal combustion ang gagamitin nila. Okay, ewan ko lang sa kotse kung tuloy-tuloy yung paggamit ng supercharger kasi hindi pa ako nakahawak ng kotse na may supercharger. Okay, sa mga 4x4 kasi yon, guys eh. Alam ko, nauna dyan Ford. Yung mga nila. Okay. Wala nga isa. Oh, guys, gising pa kayo?
Gising pa ba kayo? Sir. Yes, sir. Sinisiguro ko lang. Sinisiguro ko lang. Okay. Okay, yan. Here, as I said, di ba, kinocompress niya yung ating hangin. Okay, then can operate to high altitude. Okay. Pag sinabing sea level, guys, okay, nag-P6 na kayo. Okay. Anong binabanggit niya dito? From the sea level. Bakit laging gamit natin dyan sea level? Ano ba yung sea level natin? Okay. Tandaan nyo, the sea level, yung sea level natin mula sa dagat, okay, yun ang sukat ng altitude natin. Okay, this is the starting of our reading pataas. Okay, it means from the altitude of the aircraft. Okay, for the sea level, ha. Dito nagsisimulang magbasa yan. Yung ano natin, yung taas natin yan, sinasabi niya. Mula sa sea level, okay, yung mismong ano ng dagat natin, okay, hanggang dun sa ano natin, sa mismong target altitude. Kasi, di ba, meron tayong 3 phases ng aircraft. Okay? First, we will do, hindi yung taxi na sinano natin, the taxiing. Okay? Taxiing. Then, take off. Okay? After ng take off, ano na? After ng take off, palagay nyo anong mangyayari after ng take off. Pag nakuha na niya yung perfect angle of attack, meron tayong tinatawag na, okay? Ano yan? Nasabi na ba sa inyo yan? Hindi pa. After ng taxi, nag-take off siya, okay? Nakuha na niya yung level niya. Anong tawag doon? Ano? May narinig ako. Cruising. Very good. Cruising. Cruising. Very good. Kanino mo na, ano yan? Kanino mo nalaman yan? Yun yung cruising position na natin, okay? Ibig sabihin ng cruising position, okay, nandun na yung pantay ng ano ng aircraft natin, yung tamang altitude niya. Okay? While nag-aanot pa tayo, taas pa tayo, that's also a takeoff mismo, ha? Naka-ano pa rin siya, naka-nose up pa rin siya. Okay, once na nag-balance na yan, okay, in between the clouds and the air, okay, nakuha na niya yung tamang altitude na, that's the cruising position na. Okay? Sa mga sa mga sumakay na sa mga large aircraft natin, hindi nyo nararamdaman yan. Lalo, parang nasa normal room na kayo. Kasi yung mga large aircraft natin, kagaya nitong nasa background ng slides natin, they are, anong meron sila na wala yung mga maliliit na Cessna? Pressurized. Okay, they are pressurized. Okay? Kasi pag nasa high altitude ka, hindi pressurized yung aircraft mo, okay, pwedeng mamatayan ka ng, mawalan ka ng hangin sa ulo or sa utak natin, which is the hypoxia. Okay? Ganyan, ha? Nasa ano natin to, guys? Nasa exam natin sa sa licensing natin. Hypoxia, fear of heights, the acrophobic. Okay? Wala naman yung fear of spider. More on sa sa aircraft or sa mga trabaho natin. Kasama yan sa exam natin. Yung mga take-off, cruising, yan, pressurized, hypoxia or lack of air in the brain. Then, yung mga natin, phobia natin for the height. Yan. Yung totoo niyan, guys, mawawala yung phobia nyo sa height. Sino bang may dito? May phobia sa fear of heights or acrophobic? Sino may phobia ng dito? Wala naman? Ako, sir. Dati, sir. Ako, sir. Ako, sir. Alam nyo, gusto nyo mawala yung phobia nyo. Ha? Pag kayo, pag pag nag-OJT kayo, okay, teka lang, Mr. Kirby. Okay? Para mawala yung phobia nyo, okay, pag mag-apply kayo ng OJT, okay, sabihin nyo sa akin, papasok ko kayo dun sa company namin dati, sa Dornier. Punta tayo sa, tawag namin doon is finishes. Hindi yung katapusan, ha? Okay? Medyo may alam ba kayo pag sinabing finishes, guys? Aircraft finishes. Finish. Ano ba yung pinakahuling ina-apply sa aircraft pag pinipinish na siya? Means this for the paint section. Okay. Okay? Alam nyo ba yung gagawin nyo sa paint section, guys? Kaya mawawala yung phobia nyo. Maniwala kayo't hindi. Alam mo yung ginagamit ng mountain climb, yung mga harness. Sasabit tayo dito sa
katawan ng aircraft, pipinturahan natin yan. Di ba? Mawawala yung pyropite nyo, guys. Ano yan? 5-story building. Ganun kataas. Una, manginginig ka.